kampo ni VP Sara Duterte dumulog sa Korte Suprema ukol sa impeachment complaint laban sa kanya. Inihirit na pigilan ng Korte o Korte Suprema ang impeachment trial ng Senado. Ibabalita po ni Moira Encina Cruz. Moira? Dumulog na rin sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte laban sa impeachment complaint laban sa kanya. Sa mahigit at pahinang petisyon na inyain ng kanyang mga abogado sa Supreme Court, kinawis ng pangalawang Pangulo ang validity at constitutionality ng ika-4 na impeachment case laban sa kanya sa Kamara. Partikular na hindi ni Duterte sa SC na mag-issue ito ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ng Senado sa pagsasagawa ng impeachment trial at sa anumang pag-akto sa ika-4 na impeachment case. Nais din ng Vice Presidente na ipawalang bisa at isang tabi ng Korte Suprema ay ika-4 na impeachment complaint at ideklara ito na lumabag sa 1-year bar rule sa ilalim ng saligang batas o sa pagbabawal sa pagsasagawa ng impeachment proceedings sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ipinunto pa ng kampo ni Duterte na nakagawa ng grave abuse of discretion ang Kamara nang sadyain ito na paikutan ang 1-year bar nang hintayin ang 4th impeachment kahit may naunang 3 impeachment complaints. Anila hindi sekreto na kaya itinengga ng Kamara ang nasabing 3 impeachment case ay para hintayin na makakuha ng sapat na bilang ng mga lagda at magbuti pa ay ika-4 na reklamo impeachment at ma-railroad ang impeachment process. Ayon sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Office na may hawak sa kaso ni VP Sara, tiwala ang pangalawang Pangulo na gagawin ng SC ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas na protektahan ang demokrasya at masunod ang rule of law. Batay naman sa signatory sa petisyon, tumatayo abogado rin VP Sara ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma naman ni SC spokesperson Attorney Camille Ting ang paghahain ng petisyon ng Vice Presidente pero hindi ito nakasama sa mga natalakay sa en-banc session noong Martes dahil sa parehong araw ito na isampa. Niliwanag din ni Ting ang gampay ng SC sa oras na makatanggap ito ng mga petisyon kaugnay sa impeachment. Attorney Tecson had received for his client $134 million in just compensation for an expropriation case, but only remitted $53 million, keeping the rest as his attorney's fees and for the alleged senatorial campaign of former Justice Secretary